Magandang araw mga mag-aaral ng Baitang 3 at Baitang 4. Ako si Binibining Haya, ang inyong magiging guro sa araw na ito sa asignaturang Filipino. Kamusta naman kayong lahat? Masaya ako na nasa mabuti kayong kalagayan. Handa na ba kayong makinig at matuto sa ating bagong aralin? Mahusay! Ang ating paksa sa araw na ito ay tungkol sa pangalan at ang tatlong uri nito, ang pangalang pambalana, pangalang pantangi at pangalang kolektibo. Bago pa man tayo tumungo sa ating paksa, narito muna ang ating mga layunin. Sa pagtatapos ng aralin, kayo ay inaasahang una, maipapaliwanag ang kahulugan ng pangalan. Pangalawa, matutukoy at maiuuri ang tatlong uri ng pangalan, ang pangalang pambalana, pangalang pantangi at pangalang kolektibo. At huli, makapagbibigay at makagagamit ng mga halimbawa ng pangalang pambalana, pantangi at kolektibo sa isang pangungusap. Bilang pagsisimula, tignan nyo nga ang mga larawang ito. Mga bata, ano ang napapansin nyo sa mga larawang ito? Tama, lahat sila ay may pangalan. At ang tawag sa mga salitang nagbibigay ng pangalan sa tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari ay pangalan. Ulitin nga natin, ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Balana, ito ay ang mga ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari na hindi tiyak. Ang mga halimbawa nito ay bata, lobo, at upuan. Ang mga ito ay hindi nagsisimula sa malalaking titik. Ang pangalawang uri naman ay ang pangalang pantangi. Ito ay tiyak o natatanging pangalan ng tao, bagay, lugar, hayop o pangyayari. Ito ay nagsisimula sa malalaking titik. Halimbawa na lang ng Maria, Pasko, at Nara. Kung sasabihin natin ang salitang bata, pambalana iyon. Pero kung sasabihin natin ang Maria, ito ay tiyak na pangalan ng isang tao. Kaya ito ay pangalang pantangi. At ang huling uri ng pangalan ay ang pangalang kolektibo. Ito ay pangalan ng isang pangkat o grupo ng tao, hayop o bagay. Kapag sinabi natin ang pamilya, hindi ito isang tao lamang. Kaya ang pamilya ay isa sa halimbawa ng pangalang kolektibo. Ang iba pa nitong halimbawa ay ang koponan, klase, pangkat, at hukbo. Ngayon na alam na natin at natutunan ang kahulugan ng pangalan at ang tatlong uri nito, ihanda na ninyo ang inyong kwaderno at panulat dahil tayo ay magkakaroon ng isang gawain. Ako ay magpapakita ng mga salita at tutukuyin nyo lamang kung anong uri ito ng pangalan. Kung ito ba ay pangalang pambalana, pantangi o kolektibo. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 segundo upang makapagsulat sa inyong mga kwaderno. Handa na ba kayo? Tara, at tayo'y magsimula na. Unang bilang. Ang salita ay Jose Rizal. Jose Rizal. Tama,
Ito ay salitang o pangalang pantangi dahil ito ay tiyak na pangalan ng isang bayani. Pangalawang bilang, lapis. Lapis. Mahusay. Ito naman ay pangalang pambalana sapagkat hindi tiyak o pangkaraniwang pangalan lamang ito ng bagay. Susunod, Luneta Park. Luneta Park. Magaling. Ito ay halimbawa ng pangalang pantangi dahil ito ay tiyak na pangalan ng isang lugar. Pang-apat, bagong taon. Bagong taon. Mahusay. Ito ay pangalang pantangi dahil ito ay tiyak na pangalan ng isang pangyayari. Sunod naman ay pamilya. Pamilya. Magaling! Ito ay pangalang kolektibo sapagkat ito ay tumutukoy sa isang grupo at ang pamilya ay hindi lamang binubuo ng isang miyembro. Upang mas lalo nating maunawaan ang ating pinag-aralan, ngayon ay magkakaroon tayo ng isang pagsasanay. Sa pagsasanay na ito ay hahanapin na natin ang ginamit na pangalan sa pangungusap at tutukuyin na rin natin kung anong uri ito ng pangalan. Kung ito ba ay pangalang pambalana, pantangi o kolektibo. Unang pangungusap. Si Jose ay naglalaba. Ang pangalang ginamit dito ay Jose dahil ang Jose ay pangalan ng tao. Ano naman kaya ang uri ng pangalan ito? Ang Jose ay isang halimbawa ng pangalang pantangi sapagkat ito ay tiyak o natatanging pangalan ng isang tao. Pangalawang pangungusap. Kami ay pupunta sa Ocean Park. Ano ang pangalang ginamit dito? Mahusay, ang pangalang ginamit dito ay Ocean Park sapagkat ang Ocean Park ay isang tiyak na ngalan ng isang lugar. At anong uri siya ng pangalan? Tama, ito ay isang pangalang pantangi. Ikatlong pangungusap. Ang lapis ko ay bagong tasa. Ang lapis ko ay bagong tasa. Ano ang pangalang ginamit dito? Tama, lapis ang pangalang ginamit dito sapagkat ito ay isang ngalan ng bagay. At ito ay isa rin halimbawa ng pangalang pambalana sapagkat hindi natin tiyak kung ano nga ba ang ngalan ng lapis na iyon. At panghuli, nanalo ang pangkat namin sa paligsahan. Nanalo ang pangkat namin sa paligsahan. Mahusay, ang pangkat ang ginamit na pangalan dito. At ang uri ng pangalan na ito ay kolektibo sapagkat ang pangkat ay isang grupo. At dito na nagtatapos ang ating pag-aaral. Muli, ako si Binibining Haya. Sana ay marami kayong nalaman at natutunan at lalong naintindihan.
sapagkat ang pag-aaral ng Filipino ay madali lamang kung ito ay ating isa sa puso at isip. Kaya ayan, paalam sa inyong lahat at mag-aral kayo ng mabuti. Paalam!